Hello mga Brad, welcome back ulit sa ating channel, Motor Jam. At sa araw na ito, isa na namang do-it-yourself maintenance ang gagawin natin. Lilinisin po natin ang ating CVT at ang video po natin sa araw na ito ay ang step-by-step tutorial kung paano maglinis ng ating CVT. Kaya, kung handa na kayo, let's go mga Brad! So, ito po yung mga materials na kailangan natin sa paglilinis ng ating CVT. Kailangan po natin ng pan, lalagyan po ng ating mga parts, kailangan din natin ng mga sockets, impact wrench, optional po yan kung wala po tayong Y-tool, Phillips screw, T-wrench, 10mm at saka 8mm, long nose, high temp grease, kailangan din po natin ng WD-40 pero kung wala, okay lang. Gamit ko po sa paglilinis ng ating panggilid ay Kotse Max engine degreaser po ito. Ito po ay water soluble kaya very safe po ito sa mga rubber materials na meron sa loob ng ating panggilid. At kailangan natin ng special tool para pantanggal ng ating clutch assembly. So ang first step na ating gagawin mga Brad, tatanggalin natin ang cover ng ating air filter. So meron po itong 8 screws. So gamit po natin ay Phillips screw. And mamaya kailangan din po natin ng 10mm kasi meron po itong dalawang bolts na 10mm yung size. Okay, last. So tanggal na po ang ating air filter cover. Kasama na po yung air filter doon. Next na gagawin natin, tatanggalin natin itong plastic cover ng ating crankcase. Gamit pa rin ng Phillips screw. Minsan po yung iba sobrang higpit kaya ginagamitan nila ng impact wrench. Pero kung kaya nyo naman pong tanggalin yung mga screw or bolts nito na hindi ginagamitan ng impact wrench, mas mainam or mas maigi po. Nang sa gayon ay hindi po masira. So yan, dalawang 10mm na bolts. Last, para matanggal itong cover, itong plastic cover ng ating crankcase. So yun, sobrang dumi. Ayan, kita nyo po mga Brad, sobrang dumi. Okay. Etong foam, color yellow po ito. So kita nyo, color black na. So, lilinisin na rin natin ito mamaya, hugasan natin. At nag-o-oxidize na rin yung ating crankcase. So, next natin gagawin, tatanggalin natin itong crankcase cover. Gagamit po tayo ng ng 8mm. Kung may T-wrench kayo, okay. Kung meron din kayong socket, okay din po yan. At saka paalala lang po, as much as possible, gawin po natin ito ng malamig ang makina. Okay? Kasi ang ayaw nating mangyari ay maputulan tayo ng bolts.
So, tanggal na ang ating crankcase cover. So, sobrang dumi na din po yan. Next natin gagawin, tatanggalin natin ang drive face at saka pulley. Gagamit po tayo ng 17mm at impact wrench. Yung mga washer at nut ng ating drive face, mga brad, secure nyo lang po kasi minsan nakakalimutan po natin kung saan natin na ilagay. So, secure nyo lang sa isang place. So, tanggal ang drive face. So, ito po yung tawag, ang tawag dito ay magic washer or etong washer. Okay, so secure nyo rin po ito. And then, tanggal na rin natin itong drive face or pulley. Sorry. Next, tatanggalin natin yung ating bell. Gamit po natin ay 24mm na socket. So, tanggal ang clutch bell. And then, a special tool din po ang gamit natin sa pagtanggal nitong washer sa ating clutch assembly. So, yan po, sobrang dumi. Kita nyo po, mga brad. So, yan. Ito po yung special tool. Yung iba, pinupukpuk po para matanggal itong washer. Ang ginagawa, as much as possible, iwasan po natin yon. And then, wag po natin kalilimutan tapakan para hindi tumalsik at matamaan tayo nitong clutch assembly. So, alalay lang po tayo habang tinatanggal natin itong lock ng ating clutch assembly. Okay, center spring, tanggal. So, next natin gagawin, tatanggalin natin itong spring seat para matanggal natin yung tatlong pin sa loob ng ating torque drive. So, sobrang itim na po yung lumang grasa na nilagay rito. Kaya advisable ko po sa inyo na gumamit ng high tank grease. So, tatanggalin natin yung tatlong pin. Meron po itong dalawang parts, parang male at saka female parts. Okay, so safety lang po natin yung dalawang parts na yon kasi medyo maliit po yung dalawa. So, separate na natin ang female at saka male torque drive. Okay pa naman yung torque drive natin, madumi lang. So, lilinisin natin yan, mga brad. Next, disassemble natin yung ating clutch spring assembly. Gamit natin flat screw para matanggal yung tatlong lock pin. Okay. And susungkitin natin itong plate para matanggal.
And then gagamit po tayo ng special tool para pagtanggal yung tatlong spring. Pwede naman po tayong gumamit ng flat screw driver o kaya ng long nose kung kaya natin. Kung wala tayong netong special tool na to. Hindi ko alam kung anong tawag dito mga brad. Paki-comment na lang kung anong tawag dyan. Okay. So, lilinisin natin itong tatlong clutch lining. At saka meron pa pala itong tatlong rubber, mga brother. Secure lang natin itong tatlong rubber. Okay, so next, lilinisin na natin ang ating panggilid. Gaya nga ng sinabi ko kanina, gamit ko po ay Kochimax Engine Degreaser. Okay, hindi po ito yung sponsor mga brad ng Kochimax ha. Kung bakit engine degreaser ang gamit ko rito, meron po kasi itong oil seal. So, kaya iniiwasan po nating ma-damage or maging malutong yung ating oil seal. Kaya degreaser po ang gamit natin. Gaya ng sinabi ko, ito po ay water soluble. Kaya wala po itong matapang na chemical. May naiwan pa palang washer dito sa loob. Tanggalin na lang natin ang washer. So, pwede naman po kayong gumamit ng gasolina kung gusto nyo. Okay, so far marami naman tayong mga kapatid dyan na gamit nila ay gasolina. Pero kung meron kayong pagkukunan ng degreaser, I would suggest na gamitan po natin ng degreaser. Then after that, panlawan lang po natin ng tubig. Kahit na yung walang sabon mga brad, okay lang. So ang gamit ko po ay plain water. Yung tubig na mula sa gripo. Punasan at patuyuin mga brother. Okay, so malinis na ang loob ng ating panggilid. Next, dun tayo sa mga parts. So, ang gamit ko po sa mga moving parts ng ating panggilid, mga brad, kung inyong tatanungin, ay gasolina. Okay? Kung bakit gasolina? Mas mura po ang gasolina kaysa sa degreaser. Kaya gasolina ang gamit ko. So, ito po yung tatlong pin ng ating torque drive. Okay, yung backplate ng ating clutch assembly. Lining. So kita nyo mga brother, sobrang dumi talaga ng ating panggilid. Babanlawan po natin ito mamaya. After ng pre-wash.
So kung magtatanong kayo gaano kadaming gasolina ang pwede mong bilhin, 1 litro lang po yung gasolina yung binili ko para malinis yung mga moving parts ng ating CVT or panggilid. Pwede na po yun para malinisan at matanggal yung dumi, at saka kasama na din yung pagbabanlawan natin kasi sobrang dumi nga po talaga. Okay, drive face, malinis na yung pulley, center spring natin. Next, so, banlaw ulit dahil sobrang dumi. At yung male torque drive natin, so gamit ko po sa male torque drive ay gasolina, pero sa female torque drive mga brad, ang gamit ko po rito ay degreaser. Dahil meron po itong dalawang o-ring, so ayaw ko na pong tanggalin yung dalawang o-ring, kaya degreaser po yung ginamit ko rito. Banlaw na lang ng tubig after that. And sama mo na rin itong crankcase cover. So degreaser din yung ginamit ko rito mga brother. So eto, lilinisin din natin to. Hindi ko na ipapakita. At eto po, malinis na yung mga moving parts ng ating panggilid. Yung foam, bumalik na sa kulay dilaw. Medyo madumi pa ng konti pero okay na. At eto yung ating loob ng ating panggilid. Medyo mahaba na brad ang video natin sa araw na ito. Puputulin ko. Okay, and then click nyo lang po sa taas yung part 2 ng ating CVT cleaning. Kita-kits tayo mga brad sa part 2.